Magandang araw po sa mga guro, mga magulang at minamahal na mga mag-aaral. Muli, welcome to my high-tech channel kung saan sapat ang timbulang inyong matututunan binhi sa pagbabagong pangkasalukuyan. Muli, nais kong ibahagi ang hugot na ito. Minsan, may mga taong iniiwasan mong pansinin, pero ang puso mo, gustong-gusto siyang kumustahin. Oy. Mga bata, handa na ba kayong makinig at matuto? Kung gayon, ay ipagpapatuloy natin ang ating aralin tungkol sa panghalip. Unang markahan, ikalawang linggo, Filipino 6. Sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahan kong nagagamit ang iba't ibang uri ng panghalip sa iba't ibang sitwasyon. At bilang pagbabalik-aral ay muli nating bibigyan ng pagpapakahulugan ang panghalip. Ano ba mga bata ang panghalip? Pag sinabi nating panghalip ay ito ang tawag sa mga salitang inihahalili sa pangalan. Okay. At ito ay merong iba't ibang uri. Una ay ang panghalip na panao. Pangalawa, ang panghalip na pamatlig. Pangatlo, ang panghalip na pananong. At ikaapat, ang panghalip na panaklaw. Tinalakay na natin ang panghalip na panao kung saan ito ay ginagamit natin bilang panghalili o pamalit sa pangalan ng tao. Ngayon, bibigyan nating pansin ang panghalip na pamatlig. Uumpisahan natin ang ating talakayan sa pamamagitan ng pagbasa ng isang tula at tapunan ng lingap ang mga salitang nakakahon. Mga bata, handa na ba kayong basahin at sabayan ako sa pagbasa o pagbigkas ng tula? Okay, kung gayon, sige, simulan na natin. Nasirang katubigan. Bakit ganito ang nangyari sa ating mga katubigan? Puno ng mga basura at umaalingasaw. Papel dito, plastik diyan, at may mga sirang kasangkapang lulutang-lutang doon. Heto't mga isda, kabibe at iba pa'y malapit nang mawala. Hindi pa huli ang lahat upang manumbalik ang ganda nito. Ito ay hindi imposible kung mga tao'y disiplinado. Okay, ngayon, tingnan natin yung mga salitang nakakahon. Merong ganito, dito, diyan, doon, heto, neto, eto. Saan tumutukoy ang mga panghalip na ginamit sa tula? Kung ang sagot nyo ay lugar, mahusay mga bata. Dahil ngayon, ay ating bibigyang kahulugan ang tinatawag nating panghalip na pamatlig. Ano nga ba itong panghalip na pamatlig? Pag sinabi nating panghalip na pamatlig, ito ang tawag sa mga salitang ginagamit sa panghalili sa pagtuturo ng tao, hayop, bagay, pook o pangyayari. Tandaan nating mga bata yung susing salita. Ginagamit sa panghalili sa pagtuturo, pagtuturo ng tao, hayop, bagay, pook o pangyayari. Sa madaling sabi, ang gamit ng panghalip na ito ay sa pagtuturo lamang ng tao, ng hayop, ng bagay, ng pook o pangyayari. Okay, maliwanag tayo? Ngayon mga bata, ilalahad ko sa inyo para lubusan nating maintindihan. Ang panghalip pamatlig ay meron po tayong tinatawag na panauhan. Unang panauhan, malapit sa nagsasalita. Pangalawa, malapit sa kausap. At pangatlo ay malapit sa nag-uusap. Maaaring ito ay paturol, paari, patulad, paukol o pahimaton. Isa-isain po natin para mas lalo nating maunawaan at magamit natin ng tama.
Malapit sa nagsasalita, paturol. Ito po ang ating gagamitin. Ito, ere. Pari, neto, nire. Patulad, ganito, ganire. Paukol, dito, orito, dine. Pahimaton, heto, eto. Okay, maliwanag po yan ha. Malapit sa nagsasalita. Sunod, malapit sa kausap. Iyan, paturol. Pari, niyan. Patulad, ganyan. Paukol, diyan o riyan. Pahimaton, ayan. Okay, yan naman po ang gagamitin natin kapag malapit sa kausap. Sunod, malapit sa nag-uusap. Paturol, iyon, yaon. Paari, niyon, noon. Patulad, ganoon. Paukol, doon, roon. At sa pahimaton ay ayan, hayan, ayun, hayun. Ngayon, kung titingnan natin ang mga pamanghalip pamatlig na dapat nating gamitin sa pagtuturo ng alinmang tao, ng alinmang bagay, ng alinmang hayop, puok o pangyayari, sa talahayanayang ito ay nagpapakita kung paano natin magagamit ng wasto ang mga panghalip na pamatlig. Nais ding ipabatid na ang paggamit ng mga panghalip na ginagamit sa pagtuturo ay naaayon sa panauhan nang sa gayon ay tama ang ating paggamit, lalong-lalo na kapag tayo nakikipag-usap o sa ating mga pagsulat. Ngayon, maliwanag mga bata. Ayan ha, maliwanag na maliwanag yan. Talagang nakikita natin kung papaano natin ito gagamitin ng wasto. Dahil malinaw, ngayon, ihanda ang malinis na papel o kwaderno para sa ating mga pagsasanay. Ang pagsagot sa bawat pagsasanay ay may takdang oras lamang. Sagot na lamang ang inyong isulat. Sa ating unang pagsasanay, ano ang panuto? Tukuyin ang angkop na panghalip na pamatlig sa pagbuo ng pangungusap. Pipiliin lang po natin ano ba ang angkop na panghalip na pamatlig na dapat mong gamitin para mabuo ang diwa ng pangungusap doon sa loob ng panaklong. Sa unang bilang, dito, diyan, doon, sa malayong lalawigan, magtatagpo ang mag-ama. Sana mawili sila kahit hindi nila tayo kasama. Sa ikalawang bilang, ito, niyan, iyon, ang aklat na binili ko kahapon. Gusto mo bang hiramin pagkatapos kong basahin? Okay, ngayon, simulan ang pagsagot. Okay, sunod na bilang mga bata. Sa ikatlong bilang hanggang ikalimang bilang, ang yaon, ganyan, iyan, ugali ay karapat-dapat sa isang Pilipina. Kaapat, heto, hayan, hayun, sa sulok siblis at nag-iisip na naman ng malalim. Kalima, ang sampagita ang ating pambansang bulaklak. Iyan, iyon, ito, ay may kahali-halinang samyo.
inyong mga kasagutan ay maaari ninyong ipawasto sa inyong mga guro, magulang o nakatatandang kapatid, o maaari ninyong i-comment sa ibaba para mabigyan ng kaukulang puntos gamit ang ating pamantayang pandamdamin tulad po na inyong nakikita sa screen. Okay? Ngayon, dumako po tayo sa ating ikalawang pagsasanay. Sa ating ikalawang pagsasanay, pupunan ninyo ng angkop na panghalip pamatlig ang mga pangungusap upang mabuo ang diwa nito. Ibig sabihin, kayo mismo ang magpupuno. Ano ba yung angkop na panghalip pamatlig na dapat mong gamitin para mabuo ang diwa ng pangungusap? Unang bilang, patlang ang minamaneho mong van sa Cebu. Bakit narito na sa Maynila? Okay, ngayon mga bata, katulad ng sinabi ko kanina, ang inyong mga kasagutan ay maaari po ninyong ipawasto sa inyong mga guro, mga magulang o nakatatandang kapatid. O maaari ninyong i-comment sa ibaba para mabigyan ng kaukulang puntos gamit ang ating pamantayang pandamdamin tulad po na inyong nakikita sa screen ngayon. Okay, maraming salamat mga bata sa patuloy ninyong pagsubaybay. Hanggang sa muli!